komprehensibo. Ang komprehensibong kabuuan ng mga kaganapan, balita at isyu sa mundo ng showbiz. Mga kontrobersiyang di palalagpasin, mga intrigang di sukat ang lalim, ating alamin. Showbiz Sabado. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito pa rin sa himpilang kakabi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Showbiz Sabado. Broadcasting live from the Capitol Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Maganda at maligayang hapon sa inyong lahat. Oras na po ng kamalayan. Ngayon po ay araw ng Huwebes at ako po si Joyce Molon at ngayon po ay kumpleto kami dito. Kaya syempre, pabatiin na natin ang ating mga kuya. Yung isa kaya, kasi kahapon wala siya, no? Paano muna natin ngayon pagkatapos ko? Ito yung susunod. Kasi bigla siyang lumiko kahapon. Ano? Magandang hapon sa iyo, Tato. Magandang hapon, magandang kamalayan sa inyong lahat. At ito po, narito na naman ako. Ako po si Tato Malay, kung natatandaan pa ninyo. Biglang nakalimutan ka na. Baka biglang nakalimutan na ninyo. No? At ngayon ay makakapiling po ninyo kaming tatlo sa araw ng Huwebes. Huwebes ba ngayon? Merkules? Huwebes. Huwebes. Yan. So, Albert. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Welcome sa Kamalayan. Si Albert Padlan po to. Bienvenidos. Kamalayan, we'll have a wonderful afternoon with you people, learning more things about Kamalayan and how to make life better. Yan. Alright. So, kahapon masaya kami. Masaya kayo Kasi dahil wala ako. ka. Siyempre. Diba? Walang kinalaman sa Kamalayan. Ano pinag-usapan namin? Tawanan lang na tawanan. Meron naman. Ano ba pinag-usapan ng kahapon? hagikikan. Kailangan nga maging masaya, di ba? Kailangan ang ating Kamalayan masaya. Actually, diba? nakikinig ako sa inyo kahapon eh. Ba't hindi ka naman tumawa? Hindi nga ako makatawag dahil nag-ano ko eh. Nag-ano ka? Nagda-drive. Buong oras nagda-drive ka mula nung alaunang nag-text ka sa akin. Hindi. Minomonitor eh. Hindi. Ayan, joke lang. Hindi ka naman namin minomonitor. Gusto nga namin maging maligaya ka eh. Okay. Maligaya naman ako kahit. Sa mga pagliliko-liko dyan. Oo. Alright. So, ito nga, ang programang Kamalayan, ang daang biglang liko. Dahil hindi po yung iniisip ninyo, dahil kailangan na natin iliko ang ating daan. Hindi na pwedeng kung saan-saan tayo pumupunta at kung ano nung direksyon. Kung minsan walang direksyon. May magalit na ibang... Wala naman tayo tinatamaan dito. Wala naman tayo pinapatamaan. Kumbaga, kung kayo ay masaya sa ating kirararat na ngayon, okay lang. Pero kung hindi, kailangan iliko na natin ang daan. Yan ang sinasabi lang natin. Baguhin ang tinatahak. Kagaya sa traffic, di ba? Ang dami-dami nag-iisip ng solusyon sa traffic, sa EDSA lalo na, di ba? Yan ang mga, wala nang parang solusyon dyan eh. Kahit napalitan na nila ng HPG, yung Highway Patrol Group or whatever, nandiyan pa rin. Ngayon may APEC pa, no? So, sa tingin ko, meron ako solusyon eh. Ano? Sige nga. Sabi ko nga ito talaga drastic na ito. Sige nga. Di ba meron tayong number coding na tinatawag? Dati color coding. Color coding. Hindi naman color coding yun dahil hindi naman sa kulay binabasa. Kundi sa numero. Sa number, no? Sa number coding. So, yung mga 1 and 2, di ba, ganyan? Lunes yan. Hindi pwede. 3 and 4, Tuesday. 5 and 6, Wednesday. 7 and 8, Thursday. Tapos 9 and 0, Friday. Yan. So, yun yung ginagawa natin ngayon. Pero matraffic pa rin, di ba? Oo. Ay, bantali ang solusyon ko dyan. Ano? Ganun pa rin. Number coding. 1 and 2. Tuesday. Monday. Pero the rest, pwede kang mag-drive ngayon. Monday.
Ha? Ikaw lang ang pwede. Oo, baliktad na. Monday, Tuesday, pwede ka. Yung 1 and 2, 1 and Monday. 2, Monday siya pwedeng oo. lumabas. Pero the rest Yung of the days, Yung Tuesday to Friday, hindi ka pwede. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, hindi sila pwede lumabas. Oo. Ay, ang konti nga ng sasakay. Ano nang mangyayari? 20% lang ang Oo, makakalabas. talagang kahit pa paano, marami pa rin yan. Pero sabihin, mababawasan talaga. Tapos 3 and 4 lang ang makakalabas every Tuesday. Okay, ano yun? Kasi alam mo, dati talaga, alam mo yung MRT, hindi naman ginawa yan para sa masa eh. Ginawa yan para sa mayayaman eh. Yung may mga kotse. So, ibig mong sabihin, Para hindi kaya nila lang gamitin. nagpa-traffic Para dahil, hindi nila gamitin yung kotse. dahil sa mga Na- mayayaman. Yun, igagarahin nila yung kotse nila, tapos sasakay sila ng MRT patungo dun sa mga pupuntahan nila. Para wala lang kotse masyado sa daan. So, ibig sabihin, nakikita natin ngayon ang problema dahil sa mga Sa sasakyan ng dami mga ng kotse. mayayaman. Oo, ang kotse pinakamarami talaga. Kasi nakokontrol mo ang mga taxi, nakokontrol mo yung mga buses na yan. Kasi yung buses, at least marami nakakasakay. Yung kotse, ilan lang ang nakakasakay. Parang dati na pinag-iinitan talaga. Kasi syempre, ganyan ang thinking Hindi, ng pero mga ang problema tao. kasi nga, hindi pa rin nagawa ng maayos yung mass transit natin. Aha. Pero kung nangyari na yung every 3 minutes, meron ng train na susunod, hindi yung mga 7 minutes ka naghihintay bago yung susunod na MRT. Hindi ba matagal eh? Kung mabilis yan at saka hindi nasisira, I'm sure many would just, tsaka hindi siksikan. Yung talagang, Yun nga, kasi Tato, kaya siya nagiging siksikan sa tagal. sa tagal at saka Sa sa tagal ng konti dating. konti ng bagon, Oo. yun. Pero kung marami yan at talagang maluwag na, mas masarap na MRT o kahit na mag-bus kung maluwag na yung daan. Di ba? Yung kotse iwanan. Di ba? Okay, maraming magagalit sa akin. Sabihin mo, Yun nga sabi. Ano ba naman yan si Tato? Dati na nga pinag-initan ng mga mayayaman dahil sa mga kotse-kotse Hindi. na yan. Tapos ngayon, dadagdagan ni Tato. Ano ba? Hindi, kasi nga, naghaharap tayo ng Tama solusyon. naman, maganda yun. 20%, wow. Oo, ang luwag Can you talaga. can you Oo. imagine? Pero kailangan maayos yung mass Mass transit. transit. Oo. Na pwede ka mag-bus, kahit na mag-bus ka, hindi ka pa rin mahuhuli, walang traffic eh. Correct. Oo, 'di ba? Mas enjoy na eh. Paano naman yung mga hindi sanay mag-commute? Ayun eh, So, problema bibili nila sila ng yan. maraming kotse. Ay, problema Sa bahay nila na lang yan. kayong Oo, bahay na lang kayo. magtrabaho. Ako natuto na akong mag-jeep eh. At Oo, saka, kaya naman natuto ka, meron ka lang gusto makatabi. Hindi. Oo. Dati kasi talaga, hindi ako talaga pag wala akong kotse, magta-taxi ako. Pero hindi mo ako makapasakay nun ng bus tsaka ng jeep. Pero nung nasa Baguio ako, natuto ako mag-jeep. Sabi ko, mas okay pa na mag-jeep Hanggang ngayon, nag-jeep na ako at saka MRT. Pero maganda nga, maganda nga. Exercise pa yan sa mga hindi laging kulang sa exercise. Kasi 'di ba yung iba laging nagmamadali, 'di ba? So sakay lang ng sasakyan, drive, tapos ayaw na maglakad, konting lakad, pagod, nahapo, ayan. Kasi kung talaga wala ng traffic at mass transit na talagang ang diyan, lahat sasakay na ng bus kasi hindi na sila madadali kahit papaano mabilis na yung biyahe. Oo. MRT, di ba? Kaya lang naman tayo ayaw sumakay sa mga ganyan dahil nga palagi tayo nagmamadali. Kahit saan pwede ka makakuha ng taxi kung kailan mo gusto. Ayan, di ba? Nadagdag pa yan, Grab a car? Grab a car, tsaka yung Uber. Oo, nadagdag kaya, yan, mga masarap pang sumakay kasi dyan bago pa yung sasakyan mo, di ba? Makakarating ka na kagad sa pupuntahan mo. Pero okay. Or either that or hindi ba parang sa Singapore yung papasok ka sa main city medyo nagkakaroon ng limitasyon or kung nag-iisa ka sa sasakyan may toll gate na pagkamahal-mahal. Actually sa Hong Kong pumunta ka ron hindi naman lahat naman taga Hong Kong hindi karamihan ng taga Hong Kong may kotse. As a matter of fact, pag may kotse ka, problema malaki. Dahil una-una, mahal ang magkaroon ng kotse. Yung parking pati. Parking mo. So marami doon, kasi maayos yung mass transit nila Like sa Japan, kunyari, na-miss mo yung isang bus at a particular time,
eksakto kung ano yung susunod na schedule, darating yung bus na yun. At siguradong may space para sa'yo. Hindi masikip. Hindi masikip. Oo. Tama, no? Kahit sa yung MRT, ano na yan eh, hayahay na ang buhay ng mga pasahero dyan kung mabilis lang eh, kung hindi Pero nasisira. makikita mo rin like sa Japan, yung mga sasakyan like yung mga trains nila, talagang siksikan pa rin yan. Siksikan na yun. Kasi di ba? karamihan ng mga taga-probinsya na yan galing eh. Kasi ngayon, hindi na yung mga taga-probinsya, hindi na taga-city yung nagtatrabaho lang doon. Mga taga-probinsya na kasi ang dali na makabiyahe eh. Dahil yung mga bullet sa train mga bullet nila train, pati. ang bilis eh. Oo. Ang hinahabol lang naman kasi ng mga pasahero dyan yung bilis. Bilis, oo. Yan. So, yun. okay, So, pag naayos nga talaga yung mass transit, kunyari, yung MRT, umaabot na ng kunyari, let's say, Laguna, diretso na yan. Cavite, ayan. Cavite, yung mga ganon. So, ano na, Oo. masarap na magbiyahe. La Union, ganun, Oo, no? pwede, bakit hindi? Oo. Buti na lang, nandun ka sa bandang matraffic kahapon, kaya naisip mo Oo, ang mga kasi talagang, alam mo, pag nagpupunta ako ng Pasay, iniisip ko, sabi ko, paano naman ako makakabalik dito na, kasi Ito na aga na naman. nga na umalis ako eh. Imagine na umalis ako ng 9:30 ng umaga, papunta ako ng Buendia lang. Malapit sa Buendia lang yung pinupunta ko sa Pasay eh. Sa may malapit sa CCP yun eh. Aba dumating ako ng 12 o'clock. 9:30 ako umalis. At 12 o'clock ako dumating. Grabe, parang nagbiyahe ka ng 9, 10, 11, 12. Parang biyahe ka ng probinsya na. Sabi ko nga, kung dumating sana kami doon ng 11, at least by 12:30 or pwede na ako mabalik. Makakaabot pa ako rito. Hindi eh. Dumating ako ron, alas 12 na eh. So, siyempre, di ka naman makaalis kaagad. So, ayan. Buti na lang dumating ako, kundi nag-iisa si Joyce dito. Aba. Ay, hindi niyo ako matatakasan dahil magre-ring ang inyong mga telepono. yun ang nga nasabi ko eh. Kaya tawagan natin si Tato. Kaso buti na lang, hindi Wag natin na siya remote. tinawagan, nakapag-isip siya ng ano bang pwedeng solusyon sa trapikong ito. Oh. Trapiko talaga. So it's a matter of parang ganun din sa Kamalayan, di ba? Baguhin mo lang ang pananaw at Yes. baguhin mo ang solusyon. Kasi pag-enjoy na talaga na, kagaya na lang, kunyari, ako, amin sa Baguio nga eh, sabi ko nga, ito, bawasan mo lang talaga yung mga kotse rin doon eh. At maglakad lang, masarap maglakad sa Baguio eh. Mm-hmm. Di ba? Healthy pa. Pag nasanay ka sa pagkalalaka doon, wala kang choice eh. Akit baba talaga eh. So, Akyat paahon, baba, pababa. Cardiovascular exercise talaga yon. Ako, after a while, nagulat nga ako sa tindi ko ng mga tumatakbo kong paahon. Nagulat ako na kaya na. Kasi Kaya, araw-araw mong ginagawa eh. Paakyat, pababa. Oo. Ayan. Kahit napalakad lang, araw-araw mo Exercise ginagawa. talaga. Libre exercise pa talaga. Ayun. At Talagang masarap gusto ang mong simoy. Malamig ang simoy ng hangin. malamig ang simoy ng hangin. Yan. Mabait, maganda mga chicks. Of Ako naman sa course. Sweeney, tumatingin ko si Joyce. Nakatingin na lang sa akin. Kaya Kasi kakatay magandang- malamig ang simoy ng hangin. At Bigla, saka maganda ang chicks. Pangontra ng lamig. Ayun. ay, pag ganon. nakakakita ka ng magandang chicks, Ay, nawawala. Nag-iinit ka. Kasama yun sa think positive sa akin eh. Think positive and look at something beautiful. Wow, galing. Magandang chicks. Maganda. Yun na yan. So, kailangan habang naglalakad ka, maghanap ka ng magaganda. Di ba? Anyway, Ganun. so, yun yung ating isang nakikitang solusyon. Kasi talaga naman sa totoo lang, yung MRT nung unang lumabas ang MRT, alam mo ba kung magkano ang isang biyahe? Hanggang Buendia lang nga noon yun. 50 ba? 50 pesos. Yun. Sino sasakay talaga na ordinaryong tao? Naku, ba't binago nila? Sana. Dapat ginawa pa ng isang Ayun na nga, wala kasi sumasakay. Kasi bitin yung stasyon, hindi tumutuloy-tuloy pa. Karamihan sana kung pwede pang dumiretso hanggang Taft. Malamang marami nang sumasakay sana noon. Wala, hanggang Buendia lang eh. So yung mga nasa Ayala. So sinubsidized ng government, biglang binagsak ng... So binagsak na para lang. 12, ganun. Yun ang nangyari doon. Pero originally, talagang alam nila, ginawa nila yan para lang sa ganun. Kaya pala namumblema sila sa budget niyan. Dapat pala 50 pesos yan. 50 talaga original yan. So, in other words, mataas Layo. talaga. Oo. Layo. So, ngayon, kung 50 yan noon, the time of ERAP, Gloria pa. Sino ba nauna? Si
Sa ERAP na yata, kay ERAP na yata umandar yun eh. Erap. So, time of ERAP nun, ang 50 nun, malaking pera yun. So, siguro ngayon 100 pesos na yan. Kunyari, 100 pesos. Ikaw ba sasakay one way, 100 pesos? Oo nga. Hindi, di ba? Pero Sure, kung, bakit? Poor ba kami? hindi na, sabihin, kung talagang, sabihin, itatapat mo yung ano mo, ha? ang Tas na gusto, kamalayan ang mo sa... ini-encourage na talaga is iwanan na yung kotse. Yun. So, para hindi na sila sa Diba? traffic. Pati yung pollution na ayos din. Ngayon lang naman yun. Taasan mo lang lahat ng taxes ng dadaan ka ng EDSA magpapapalag-palag ang mga tao. Wala nang kita ang mga sasakyan. Hindi, kaya nga doon lang nga sasakay. Hindi, ibig sabihin, paano yung mga pinopromote ng mga sasakyan, ng magagandang sasakyan, mga kotse? Bibili ka pa rin naman eh. Kasi, Pero konti na lang ang magiging kita nila. kunyari, gawa ka na lang ng na Kasi nakaharang lang naman sa daan sa traffic. basta yun, hindi ka lang pwede, siguro ang gawin na rule is, hindi ka lang pwede sa mga main roads na talaga kung saan ang Kumbaga, kunyari, sa Quezon City, doon ka lang sa mga pinaka... Secondary. Di ba may window yan eh? Kunyari, yung pinaka-window, habaan mo yung window. ng paglusot. Pero doon ka lang sa Quezon City, hindi ka pwede Ikot-ikot ka lang sa Quezon City. Hindi ka pwedeng pumunta ng... Hindi naman boundary na ng isipin Marikina mo. to. Bawal ka na dito. Balik sa Quezon City. Pero isipin mo, Joyce, hindi naman katakataka yun. Kasi palagay natin, sa Makati ka nagtatrabaho. Doon ka lang umikot. Saan ka ba naman pupupunta pa? Hindi, may mga kilala ko. Pero lang kung may meeting, bigla may kilala ko, mga nakatira sa Alabang eh. Talagang lahat ng gawain nila, lahat ng mga meetings nila, lahat ng kausap nila, at whatever business they have, sa Alabang na lang talaga. Paano pagka, kung kunwari nakatira yan sa Marikina, gusto yung pumunta ng Doon MOA, rin sila diba? nakatira basta kung saan ka nakatira, yun ang komo, doon ka talaga. Panibago na namang gagawin na namang yan, panibagong pag-iisipan na naman yan. Hindi. Wala naman kasi gustong, pag medyo nabago, pumapalag talaga. Which is normal din sa sociology. Alam mo, Natural yon. Pero, mag-cooperate kaya. Teka muna, kung ikaw taga Quezon City, bawal kang pumunta dito sa Pasig. Dapat maglakad mag-MRT ka. ako. Nag-MRT Oo, ako. magdadali yung sasakyan mo. Hindi ko dinadala. Oo, buti na lang ako Minsan ko dito lang ako sa dinadala. Pasig lagi. Ako nag-MRT, nag-jeep ako na papunta doon sa MRT. Talagang, I am walking my talk. Yan. Kumbaga, hindi ako nagsasuggest na hindi ko ginagawa. Ayan, very good ka, Tato. Dahil dyan, Tato, kailangan mabuhay ka. At yun sa mga nakakarinig sa atin, pwedeng pag-isipan. Pero, Tato, humanda ka na. Maraming tatawag sa'yo. Hindi, pero naghaharap tayo ng solusyon eh. Oo. Kasi Yun kung naman ang gusto talagang, natin. at least kahit pa paano, umaandar pa rin. Meron pa rin, meron pa rin, magagamit mo pa rin sa sasakyan mo. Yan. Tsaka kasi, di ba, kaya rin lang tayo nagrereklamo dyan sa kahabaan ng traffic dahil nga, laging late tayo. Di ba? So, hindi rin, mas maganda yon kung mas mabilis ang transportasyon natin. Maayos lahat. Maayos ang lahat. Luwag ang Oo. lansangan. Yan. Masaya lahat. Maliban doon sa mga negosyante ng sasakyan. Hindi. Ang gagawin mo nga dyan is, alright. Ayusin mo yung schedules mo. Ito nga eh. Okay, katulad sa LA, ang mga sa LA, di ba, meron tayong mga, papark mo yung car mo sa isang parking lot. May shuttle eh, na pwede kang sumakay kung papunta doon sa mga lugar na gusto puntahan. Di doon ka maayos din yung mga shuttle na sasakyan mo. Kunyari, nandito ka sa Pasig at meron kang gustong ikutan dito na walang taxi naman, pero may mga shuttle naman talaga na regular na umiikot sa mga main points ng Hindi, pero lugar. at saka, Tato, ayusin mo lang yung schedule mo. Kasi, let's say, nasubukan ko ito yung sige lang, may appointment dito, may appointment doon, ganun. Dito sa Metro Manila, pag may appointment ka na, si Makati ka nagtatrabaho, biglang may appointment sa Manila, tapos isa sa Quezon City, yun na yun. Mauubos ang oras mo sa biyahe. Ayun. Hindi ka makakaraming meeting. Kaya ako gusto ko federal government federal form of government para kanya-kanya tayong rules.
Buti na lang ako kanina yung meeting ko dyan sa Fairview, maaga akong umalis wala kasi sa Kamalayan ko ang traffic. Kaya Yun din. maayos. Sabagay, yun Maayos din. din akong nakabalik. Imagine, sabi ko, ay, ang bilis lang pala kasi ang Fairview, ang Fairview. layo. Imagine, wala palang traffic ng gantong oras. O, diba? Dahil dyan, magpaalam muna tayo saglit. Okay, pahinga muna. Pahinga muna natin ang ating mga vocal cords. Kaya maya-maya po, babalik ang programang Kamalayan. Sasabihin ko na, naalala ko kasi si George. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa darating no November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The biggest event for any APEC hosting. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines. Okay. Patuloy. Ala. Ouch! Masyadong mataas ang Oo. ating... Ayan. Okay na, patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. Alas 4:32 na po ng hapon kasi na-miss namin tong si Tato kahapon kaya nagkukwentuhan kami. Ayan, masayang Kamalayan daw. Pasimula po ulit ng Kamalayan, kaalaman. At biglang liko, nada. Biglang liko na daan. Yan. Ayan, mula yung kay Salamat, Willie. Willie. Oo. At syempre ang ating mga babatiin. Actually, itong mga views natin dito, yung mga kanina pinag-usapan natin, yung mga araw na pwede lang magkotse. Yan ang mga biglang liko na pananaw. Kasi talagang hindi mo iisipin biglang, ganun ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Alam mo, ito ang problema Marami sa atin iniisip. Kasi kita mo na, babati ka pa ba? Ay, nakalimutan ko na sino babati. Sige. Biglang nakalimutan sino mga babatiin. Si Tina, kamusta? Thank Ay, you for kumusta, listening. Tina? Uy, si Michelle. Congratulations kay Michelle Bakit? Miralles. Anong nangyari kay Michelle? Anong silalihan ng timpalak? Patimpalak. Tama ba yun? Patimpalak. Contest. Hindi. Contest. May silalihan ba siya? Beauty contest ba? Hindi. Oo ba? Dali na launch na yung, Oo, inuumpisa na yung bago niyang, Na-launch na ba yung bago? Hindi pa. hindi pa. Siguro in the Magsa-soft near open na future. daw, malapit na. Oo, Sa ayan. Timog Sa ba yan? Timog, oo. Kailangan nandun tayo sa opening Oo, at hindi tayo kakalimutan ni Michelle. para makilala natin yung mga kanyang Oo. Hello kay Pilar, kay Alma, kay Cathy Garcia. Hello sa inyong lahat. yung Si mga Reg nag-birthday. Yung nag-birthday na hindi ayaw natin batiin. Oo, yung sila Alma, di Oo, ba? Yan. oo. Si Princess. Princess, anong tawag dito? Marami tayong kailangan natin mag-guest si Princess minsan dito Si Oo, Princess imbitahin. Miriam Kiram. Oo, imbitahin natin yan si Princess at kay Princess John Miriam. at G Bernardo. Hello sa inyo. Ayan. Okay, sino pa? Alright, so, well, of course, balis na si Direk Francis, kanina yata, o kahapon. Kapon. Pumunta na ng Punta na Poland. Poland. Kasi yung Wow. kanyang buhaya, sasali Yung na pelikula niyang buhaya, sasali na naman. yung pelikula na tungkol sa mga buhaya. Walang kinalaman to sa ating mga pinuno ng Ayan, Yan. sige. Ano pa? Sino pa yung mga babatiin natin? Ayan. Sige, pag may naalala, Oo, maya-maya, babatiin namin Ayan, kayo. medyo basahin natin ito nakasulat. Tumpak po, Okay, Sir Willie. Tato. Dati po ang mahal ng kotse. Ngayon, may 50,000 ka lang, may kotse ka na. Ngayon, mayayaman, isa-isa ng kotse, may reserve pa. Tama. Alam mo, mga kotse ngayon, maganda na yung mga presyo. May mga makukuha ka ng second hand na, 50,000 talaga. Meron ka ng second hand na maganda-gandang klaseng kotse. Basta na may maintain ng husto. O kaya, yung ganyan 50% down o 60,000 down, bagong kotse na may makukuha mo. Baba nga ng mga down payment. Tapos mga 16,000 a month. Wala namang problema dyan sa ganyan Yung gusto nyo bumili ng kotse, wala problema. Kaya lang nga, ang tanong lang dyan is,
masaya ka ba sa pag-drive mo na sa traffic? Kung kaya mo mag-drive walang problema na hindi ka naapektuhan ng traffic. Well, of course. By all means, no? Use your car. Ang ganda tong kwento ni Willie, oh. Sa Germany po ba may Car holiday. may car holiday isang araw? Bike lang po ang gagamitin. Alam mo, dito pinopropose na yan eh. Dati bike noon pa yan Kaya Oo. lang, ang problema kasi natin sa Pilipinas, yung weather natin eh. Hindi maganda kasi. Hindi predictable yung weather na, kunyari, itong buong buwan na ito, puro, mahangin, pero walang ulan, ganyan. Sa atin, biglang mainit, tapos biglang uulan, tapos, ganun ang natin. Pero to, alam mo, yun ang mga realities na eh. We just have to live with it and work around it. Kung nagbabike isang araw, lahat ng tao, hindi mo alam, mainit, di ba? Just be ready for that. Pag biglang mulan, meron naman yan, bigla parang yung mga nagbumotor, biglang tumatabi, nagkakapote. Tapos, nihintay humina ng konting ulan. Takbo na naman. Just adapt to it. Huwag tayo masyadong, alam na. Kasi Ma-artistic. lahat kasi tayo, may bago na naman. Tapos andyan yung reklamo. Yung reklamo na, bla 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 na kasi naman tayo. Normal lang yun na, Joyce. Normal din tayo. Sa sociology, meron ganun na talagang. Kung ano yung normal, pag binago mong bigla, something within the system will try to bring it back to the old norm, the old normal. Talagang, so magkakaroon ng resistance talaga. So ang kailangan lang open lang tayo sa pagbabago tulad ng ginagawa natin dito sa Kamalayan. Hindi lang yan. Talaga kailangan ng totoong reforma sa lahat ng sistema sa gobyerno. Hindi na pwedeng sabihin natin na ganyan lang talaga mga kalye natin eh. Pagtsagaan na lang natin. Hindi pwede. Kailangan merong solusyon. Kung ang Japan, napagpatong-patong nila yung mga kalye eh. Di ba? I mean, yung mga skyway nila, ilang levels yun eh. Yung parang, kuminsan nga pag nandun ako parang, kailan ba ako bababa sa lupa? Parang napalagi ako nasa taas Pero nasa para tuloy-tuloy kasi. Nasa sasakyan ka lang noon hindi ka nasa aeroplano Pero nasa taas ka palagi. Kasi pinagpatong-patong na nila yung mga daan eh. Kahit na sa busy cities, nagagawa nila ng paraan eh. Pwede naman eh. So in other words, hindi pwedeng isa lang ang daan ng katulad ng EDSA. Ngayon, kailangan meron ng mga ilang levels na pwede mong na dyan kung sabay talaga. Parang ginagawa yung skyway dyan sa di ba? Ganun na that's one example. Sa Thailand, gano'n nila na-solve yung traffic nila eh. Hindi pa rin masyadong maayos, pero dati sa kanila pinakamatinding traffic sa buong Asia. Oo. Pero gano'n ang solusyon talaga. May mga... Lalakihan mo lang na talaga. Tapos may talagang parang skyway na umiikot sa city. Diretso lahat ang daan. Walang Kita mo nasa taas lahat. Anyway. Ganon. So, mabalik naman tayo sa ating mga pakay in terms of sa Kamalayan. Of course, Kamalayan din itong pinag-usapan natin kanina. Pero, well, of course, traffic ko yan. Wala tayong masyado traffic na Kamalayan yun. Wala pa tayong masyadong magiging aasahan dyan. Rather, kasi didebate pa sa Kongreso yan kung sakasakali. Ay, nako. Pero, ang importante is merong mga taong dapat nag-iisip na ng mga panibagong solusyon. Hindi na pwedeng sabihin natin na katulad na lang ng nakaraan, yung pa rin ang papairal. Kaya itong mga bagong kandidato ngayon na posture o pumaporma sa ating sa anong tawag dito, yung pagkampanya sa bilang pinuno ng ating bansa. O pangalawang pinuno. Talagang hindi na pwede yung sasabihin mo na kung ano yung alam mo nung 20th century. 20th century kasi karamihan ng ating pananaw eh. Yung 21st century, bihira lang yung nakakaalam eh. Lahat ng 20th century, which is materialistic, yan yung up to now, yun yung point of view o yun yung kamalayan ng mga politiko natin ngayon. So in other words, hanggang ganun pa rin ang ating pag-iisip, ang pananaw o ang kamalayan, walang mangyayaring bago.
Ngayon, ano ba itong 21st century vision na dapat natin nakikita na o dapat natin gawin? Well, of course, ito na nga ang ating siguro hahanapin sa mga plataforma nila eh. Aside from yung mga anti-corruption, na lahat na lang sila sasabihin nila anti-corruption sila. Kahit na yung mga corrupt sila, sabi nila, we are anti-corruption. So, basta hindi sila, bawal. Pero pag sila, pwede. Tsaka yung dynasty. Yun, no? Pero yun na nga. Ang importante ngayon, ito na, sa ating mga nakikitang kailangan na maumpisahan. Of course, yung poverty, yung ating kahirapan. Ang solusyon kasi na binibigay natin dyan, yung 20th century solution, no? Na bigyan, o tulungan, which is, ano mangyayari? Palagi mo na lang binibigyan ng mga tao ng kung ano yung kailangan nila, mauubusan ka kahit papaano. Mawawalan ka rin ng mga pambigay. So, ano ba dapat na talagang tinuturo natin sa ating mga mamamayan? Kung paano talaga magkaroon sila ng sariling sikap para hindi sila maasa sa gobyerno. Yun. Tama, isa sa pinakamalaking yan, problema yan, di ba? Asa talaga sa mga nakaupo. Kaya kita mo yung mga... Yung, di ba, merong ngayon, yung 4Ps, yung Pantawid Pamilyang programa ng under the DSWD. Pang-samantala lang yun eh. Oo, pansamantala. So hanggang kailan meron ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan yun, ano? Tapos, yan nga, dahil meron yan, kahit kakarampot lang yan, inaasahan nila. So pwedeng, hindi ka na kasi kapag meron ka ng trabaho, hindi i-stop na yung pagbibigay sa'yo, magkano lang naman yan. Diba? Tapos yung style of education natin, yung system of education natin, 18th century ang sobrang tagal na basis nung ano na yun. So tumagal na nga tayo sa 20th century, hindi natin binago eh. Buti nga marami pa rin nakapag-survive, ano? Actually, pero marami pa rin mahirap. Marami kasi na talagang effective yung marami na talagang sistema, hindi na magsasucceed o marami na maghihirap dahil hindi na effective yung mga tinuturo dun sa sistemang yon. Kasi nga 20th century, which is again materialistic. All right? In other words, ano lang yan eh, parang ubusin na natin lahat ng mga, yung problema pa nga nito, lahat ng mga sa environment na nakikita natin in terms of like yung mga puno, yung mga sa dagat, sa mga ano, wala na eh. Inubos na natin eh. Di ba? Ano pang gagawin natin? Yung mga konti na lang nga ang puno, medyo ang dami pang nakakalusot sa... Imagine yung puno, yun yung nagbibigay ng buhay sa atin. Ha? Kung walang puno, oxygen. Wala tayo. Kasi wala tayong oxygen eh. Yung nag-absorb ng tapos carbon dioxide. Puputulin natin para lang kumita tayo ng pera, whatever. May approval naman ng departamento. Oo nga. Paano pa na? Ba't na-approve pa yun? Alam mo yung malaking ganun, yung mga putol-putol ng mga puno sa Baguio. Parang pag kinausap mo yung mga tao, hindi, bawal yan. Pero ubus-ubusan pa yung tree. Bawal ba? Kung bawal, na-approvehan pa rin. Bawal yan kasi. Dapat wala na. Oo. Bawal yan, pero kapag may approval from pwede. Pero talaga na-approvehan pa kasi. We have abused, or really not only abused, but raped our natural resources. Ang ating inang kalikasan. Oo. So, totoo lang. I mean, kahit na anong sabihin natin ngayon na ako ang bahalang pagandahin ng takbo ng Pilipinas, pag ito pa rin ang kondisyon ng ating mga natural resources ngayon na sinisira natin o pinapatay natin, wala na. Talagang wala na tayong aasahan. Sa mining, ganun. Maraming chemicals na inahalo dyan na papasok sa river, sa stream.
pupunta sa dagat, nakikita mo talagang ang toxic ang lumalabas. So, talagang sira-sira ang kalikasan. Siguro, ngayon, dapat natin pinag-iisipan din yung mga organic farming. Yung mga tawag nating mga wala ng... Kasi chemical fertilizers Chemical. na. Ang mahal kaya ng organic na yan. Pero madali anuhin yan Kapag naituro ng tama yan. Kapag ginusto naman, Oo. 'di ba? Maraming dahilan kapag kaayaw, 'di ba? At saka lahat dapat ngayon, I'm sure, siguro at this point in time, we should produce our own food na Pero alam mo, Tato, Yung sa garden mo, meron kang sariling garden, pipitas ka na lang dyan kung anong gusto mo kainin. kamatis, Oo. talong, ayan, yun, 'di ba? Madaling mabuhay ang mga 'yan. Mga talbos-talbos na whatever Oo. dyan, ganun. Tapos sa tabing malapit sa dagat, sea salt, yung hindi yung mga nahaluan ng pampaputi na ng chemicals. Yung mga, yung nasa commercial na asin, yan may mga chemicals yan. Kaya, yung may kaibigan nga kami, sea salt yun sa kanya. Kung ano yung nakukuha mo sa dagat? Rock salt. Yung rock, Yeah. oo, yung ayan, yung mga kinakain. malalaki. Yung malalaki. Yun na yun. ano pa. Malalaki yun. ang basta yon, hindi yung durog. Yes. Kasi So, yung in other dinudurog, words, dinalagyan pa ng we really, iodine. we really have to be Ano-ano pa. now what we call become socially responsible in terms of what's going on. No? Hindi na pwede talaga yung iaasa lang nga natin sa isang tao yung magiging takbo ng ating bansa tapos tayo wala tayong gagawin. No? Dapat lahat Oo. tayo tumutulong na. Ayan na alam mo, dyan effective yung mga Hapon, ha? Yung nagkakaroon na sila ng trahedya, gano'n. Lahat sila nagpa-participate. Sige, tira, kailangan tuloy-tuloy. May mga maririnig mo na may napanood ako sa gano'n sa mga whatever, mga National Geographic or whatever yun. Ang sinasabi talaga nila, marami pang kailangan gawin, kaya kailangan tuloy-tuloy. Tapos lahat gumagalaw. Lahat gumagalaw. So, ayan. Bayanihan. Matagal pa rin bago mabuo, pero Lahat hindi nagpa-participate, nag-aasahan. Oo. Yun. Actually, ang problema talaga natin, sa totoo lang, hindi natin mahal ang bansa natin. Huwag naman ganyan, Tato. Mahal naman natin ang bansa natin. Nako, ako yung nagsasalita para sa mga tao nakikinig sa atin. Nako tignan nga natin. Meron pa naman. Bigyan ka na maraming pagkakataon porsyento na pa. tumira sa ibang bansa like America. Naku, unahan kasi lahat naman yan. kasi ang sarap-sarap doon ng buhay Hindi katulad dito sa Pilipinas. Subukan mo. Hindi masarap ang buhay ngayon doon. Subukan mo. Tignan natin kung tatagal ka. Sabay, kung bata-bata ka pa, tatagal ka. Ang daming tingnan True. mo. Yung iba, ang tagal-tagal, TNT pa rin doon. Kita mo, hindi pa umuwi ng Pilipinas. Hindi, actually. Hindi, kasi pag umuwi sila ba, hindi sila Hindi na sila makakabalik. makabalik. Hindi na sila makakabalik doon. Oo. Hindi, ang importante ngayon, bakit natin hindi mahal ang ating bansa? Kasi nga, na-colonize tayo ng napakatagal Isang bagay na yun. Lahat ng foreign, lahat ng stateside, maganda. Pagdating sa namin local, ay, ayaw ko yan. Mula sa panahon ng Spanish, di ba? Oo. Almost 400 years. Mm-mm. Tapos na binago ang educational system dito ng Amerikano pagpasok nila. Nagpasok talaga ng isang katutak na American teachers yon. Tapos sa all English at saka yung mga kung ano yung tinuturo lang nila. And ang pakay is to make everyone workers. Ang tanong nga would actually the Filipino really love his or her own country? Kasi, alright. Paano mo malalaman? Dahil tayo napakadali natin maging ma-assimilate natin yung mga kultura ng iba Correct. 'Di ba? Like for example, yung mga stateside na goods, yung mga foreign movies, naintindihan natin marunong tayo mag-English So, mas nagiging kwan sa atin 'yon. Whereas unlike sa ibang parte ng Asia, ng Asia, na hindi nila naintindihan ng English, hindi nila binibili yung mga pelikula na gano'n, no? Unless may translation. May subtitle or Subtitle, whatever. oo. Pero tayo, without subtitles, bili na yan, okay na yan. Ngayon, isa pa, yung music. Sinasabi nga natin, bakit ang Pilipino ayaw ang OPM or hindi natin sinusuportahan ng OPM? Kasi nga, we appreciate foreign music as well. Kasi naiintindihan natin ang English, naiintindihan natin kagad ang mga
pinapalabas o nire-record ng ibang bansa, no? Katulad ng Amerika. Okay. Ang tanong nga is, kailan natin bibigyan ng sariling atin, kailan natin talaga papansinin ang sarili natin? Kailan natin sasabihin? Kapag tayo Ay, matanda nire-recognize ng ibang bansa. Like for example, si Pacquiao, hanggang nire-recognize siya all over the world, wow, believe tayo kay Pacquiao, di ba? Doon na tayo umaasa sa mga ganong klaseng mga pangyayari na pag may nananalo sa mga contest, doon na lang tayo parang buibilib bilang isang Pilipino na, uy, galing na Pilipino. Ang galing natin. Pero pag wala naman ganon, wala. Pag dito lang. Oo. So in other words, we wait for parang parang recognition pa or praises from other countries for us to be able to appreciate ourselves. Para bang wala talaga tayong sarili nating pagtingin na maganda. Siguro, ang tingin ko dyan, Tato, ang pinaka number 1 na nakaka-impluwensya sa atin kasi ang media. Well, of course, dahil nga napakadali namang ma-appreciate natin lahat ng mga nakikita natin sa media, no? Kumbaga parang isang daan na yan. Isang paraan na yan kung para ma-introduce sa atin lahat ng mga iba-ibang bagay. Ngayon, ang tanong nga is, are we trying to compete or should we compete with foreign products, with foreign like foreign music, foreign movies, or kwan? Na para bang hirap na hirap natin banggain ang mga nanggagaling sa ibang bansa. Bakit ang mga Koreano sarili nila gusto nila? Bakit ang mga Hapon sarili nila gusto nila? Meron silang talagang ganun yung national pride. Oo, may national pride sila. Everyone else is ganun. Tapos sila ang pinakamagaling. Everyone else is kwek-kwek. Hindi, ganun. Kahit na wala na tuloy sa lugar kami pinakamagaling, whatever. Pero, importante yun Importante yun. Yun ang kailangan natin, So, in other words, natin dito sa atin. Ang pinagmalaki nga natin, tayo lang nga dati ang English-speaking country in Asia. Pero, I think, it is not anymore these days Kasi, tayo na yung worst English spokening kasi hindi na English ang medium of instruction natin ginawa ng Taglish, Filipino, ganun. Ang dami nang hindi magaling mag-English sa atin. So ngayon, okay. Yung subject-verb agreement lang kung gagawin natin Pilipino na nga lahat. So in other words, pwede na ba tayong magmalaki na ito ang lengguwahe natin? Na pag sumali ako sa isang babae binibini, sumali sa isang beauty contest, sasabihin niya ngayon, ay, hindi ako magsasalita ng English. May interpreter ako. Oo nga, bakit yung taga-ibang bansa may mga interpreter sila? Ano yan? Para may time mag-isip ng sagot. Bakit? Tapos yung mga ganun, yung mga South America, I want an interpreter, blah, blah, blah. So, ulitin pa. Tapos sasagot English. Naisip na niya yung sagot. Ayan, sabi ni Willie, tama po, hanggang ang sistemang may butas, patuloy po tayo mahuhulog. Dapat takpan ang butas at upgrade na ang sistemang nakagisnan. Sana makita ang bagong sistema at magsimula sa atin mismo, sa ating kamalayan. Salamat po, Team Kawalayan sa... Maraming salamat Tama, sa Willie Cruz. And it really all starts with the individual. Tayo. Pero hindi na natin kailangan takpan pa yung butas. Palitan na yung sistema nga. Yung buong sistema. Baka may mahulog sa butas, literally. No? Hindi, kasi sira na yun Pag saka natingin. Palitan na lahat. Saka natingin. Kasi sabi nga natin lumiko ka. Oo. Lumiko ka kasi may butas doon sa harap. Pero ang importante talaga na ating dapat bigyan ng pansin ngayon ang ating education. Up to now, ang education sa atin is 18th century pa. Mahaluan lang Tato ng ng how to achieve yung mga goals mo sa school. Actually, ito nga ng sistema ng kamalayan na believe in something, pronounce it good, ganun yung mga ganun, and then dalawa get the result. Dalawa lang i-emphasize ko.
na sa pagbabago ng edukasyon natin, which has something to do with spirituality. Dahil kailangan naintindihan na natin kung sino tayo eh. We are really spiritual beings eh. Hindi tayo yung parang, wala lang, tao lang. Hanggang dyan lang. Sorry po, tao lang. Oo. Tapos, we have to also be aware of ourselves. So, in other words, self-mastery. Yun ang emphasis dapat. Yung kung sino talaga tayo, kung saan natin ma-develop fully ang sarili natin. Ang dinevelop na kasi sa atin is basically not our whole being but kumbaga left brain lang nga ang inano sa atin. Memory work. Memory work or parang yun nga, logic o yan, no? So, in other words, doon tayo tinrain eh. Pero, the other side, wala. Yung imagination. Yung creativity. Alam mo yung creativity kasi is like, marami dyan, hindi na nila malaman kung paano nila sosolvin yung issue na nasa harap nila. Because they're thinking within yung tinatawag na box, nakakahon. Kaya maraming mga solusyon dyan ang sinasabi, think outside of the box. Kasi, kung ano yung nakagisnan mo, umalis ka muna dyan, ibahin mo naman, di sa paligid dyan, baka mayroon pang ibang solusyon yan. Yun ang naging biggest problem natin eh. Naging kwan tayo eh. Yung natrap tayo sa in our own success. Kasi yung kahon na yan, we are there kasi it works. Nasubukan it worked for us. Yan. Or it works for us. Or it worked for us. So, nasubukan na natin yan. So, pinipilit pa na natin na paandarin pa rin dun sa within that box pa rin, no? Pero wala na. So, we really have to change everything. We don't even have to say, think out of the box. We have to now disregard the box and think of other boxes to anong tawag dito, to work with. Like, for example, okay, at example na lang itong mga sinasabi natin na natatrap tayo sa success natin. Alam mo, example na lang ito. International to, pero magandang example to. When Microsoft became very successful, di ba Microsoft? Sino ba ang nag-ano ng Microsoft? Bill Gates. Tama? Microsoft ba si Bill Gates? Di ba? Sa pinakamayaman. Oo, pinakamayaman. Pinakamagandang naging resulta ang kumpanya nila. Talagang big time. Alam mo ba na merong kumakausap sa kanila, na binibenta sa kanila yung concept na na-discover nila, na-develop nila, tinanggihan ng Microsoft. Pinagbibili sa kanila yung concept for $1 million. Ayaw ng Microsoft dahil sabi nila, di namin kailangan yan. Magaling kami. Ito lang kami. Ito na kami. So, ngayon, ang ginawa nung natanggihan sila, nag-form na sila na sarili ng kumpanya. At inano nila yung binibenta nila sa Microsoft na ayaw ng Microsoft bilhin o tanggapin. So, sila na nag-create nun. And they became eventually very successful. Do you know what company that was? Google. Si Google. Ayun ang sasabi ko. Pag na-trap ka na sa success mo, akala mo, eto na lang, wala kaming ibang kailangan dyan, hindi namin kailangan okay kayo. Na kami. Okay na kami. Kita mo ngayon. Ngayon, yun ang kakumpetensya nila ngayon, yung Google. Ang laki problema nila ngayon dahil kumikita lang malaki yung Google. Sipin mo, kung hawak nila yun. Kung hawak mo na yun, di ikaw na talaga yung kwan. Hindi, tinanggihan mo dahil akala mo nasa iyo na lahat eh. Yan yung perfect example na pinagsasabi natin dito na nagkaroon na tayo ng kumpiyansa sa mga nangyari sa atin in the past that we're successful. We were successful in so many ways naman eh. Kaya lang hanggang doon na lang yun. 20th century yun. 21st na ito. Yan. So, mahaba-habang pag-uusapan to, kaya lang hindi na pwede natin yung mga pagkakataon hindi kasi open-minded. Kasi naman di ba? Nagtatamasa na ako pero ngayon bukas, yun ang talagang kalaban ng marami. Bukas yung sinubukan, naging successful doon. Ito na yun, nasubukan ko na to ayoko nang sumubok ng iba. Hindi ba maraming ganyan eh? Marami. And this is ito yung inaalok din natin sa
Kamalayan. Oo, kung ayaw Mag-isip nyo tayo kami- ng, baguhin natin Kung ang ayaw nyo tanggapin itong pananaw. kamalayan, ako, pag tinanggap na kami, I'm sorry ha, sasabihin namin sa inyo, sayang, sana sumama na kayo sa amin noon pa. Lahat naman kasama. Kahit na maiwan na kayo, sasama pa rin namin kayo. Wala namang may Alright. iwan. Anyway. Lahat Wala, sabay-sabay oh. yan. Tama pa kayo, Sir Tato. Walang suporta katulad ng Armalite Pinoy ang naka-invento. Ngayon pala, invento pala ng Tsaka yung fluorescent, tama yan. fluorescent lamp. Yung General Electric, Crosby, KP. Sayang. Kasi sinuportahan. Nawala At saka maraming Nawala. inventor dito na hindi nasusuportahan. Or binibigay na nga nila sa ibang companies Hindi kasi natin wala nang dine-develop. support pa dito, Wala tayong support dito So anyway, ito na. Tapos na naman ang oras natin. Albert, paalam ka na. Naka isang oras na tayo. Alas 5 na po. Salamat po sa pagsubaybay, pagpakanig. Sana may natutunan tayo. Mas malalim pa ang marami nating pag-uusapan sa mga bukas, susunod na araw. maganda pa. Bukas. Marami pa tayo. So, salamat po sa pagsubaybay. Si Albert Padan po to hanggang bukas. Tato. Okay, so sana ay sumama kayo sa aming pagbiglang liko-liko ng kamalayan dahil kailangan na natin hanapin ang talagang tunay na mga daan na dapat natin pinupuntahan o patutunguhan. Alright, so ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. Hindi na po kayo may hilo pagka sanay na po kayong lumiko ng lumiko. Hanggang bukas po muli dito sa programang Kamalayan. Ako po si Joyce Molon. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19. The Fontana Dance Showdown Grand Finals is on. Happening on November 15, 2015 at the Fontana Leisure Park Convention Center. Brace yourselves for the most exciting dance showdown in the country. Featuring the best of the best. The Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown Grand Finals at the Fontana Leisure Park Hotel and Casino. This is brought to us by DZME 1530, www.meetvpilipinas.com and Fontana Leisure Park. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security kasama rin